nakilala akong lalaki na nakatira sa isang kubo sa gitna ng kagubatan. Hindi ko na lang sasabihin kung saan banda kasi baka may magpunta pa roon. May mangkukulam na nagsabi na may masamang nangyari sa lugar na yon noon. Kung ano man yon ay hindi na sinabi sa akin ng kaibigan kong ito. Tawagin na lang natin siyang Kuya Tony. Wala siyang asawa o mga anak. May mga kapatid siya pero may kanya-kanyang pamilya na ang mga ito. Si Kuya Tony ay medyo may edad na rin. Siguro nasa 40s na siya. Pero kahit ganoon, ay malakas pa rin siya. Siguro dahil na rin sa pamumuhay niya sa kagubatan. Nakita ko kung paano siya mamuhay doon. Simple lang pero may kakaiba sa ginagawa niya. Sobrang linis ng kubo niya, as in, pwede kang kumain sa sahig dahil sa sobrang linis. Kapag may pumasok na kahit isang dahon lang, ay agad niyang winalis. Hindi lang sa loob ng kubo niya. Pati na rin sa paligid ay walang kalat. Lahat ng dahon ay winalis niya. Hindi ko naman siya tinatanong kung bakit ganun siya kalinis sa kubo niya. Pero ang alam ko ay may dahilan siya at hindi dahil lang sa gusto niya ng malinis na bahay. Nalaman ko ang totoo nang minsang dumalaw sa akin ang isang kaibigan mula sa kabataan ko. Tawagin na lang natin siyang Kuya Nestor. Nung makita niya si Kuya Tony na nagwawalis ng mga dahon sa paligid ng kubo, ay tinanong niya ako kung kilala ko raw ba yung lalaki. Sabi ko, oo. Tapos ay may sinabi siya sa akin na hindi ko inaasahan. Sabi niya dalhin ko raw si Kuya Tony sa isang kakilala niyang mangkukulam. Bago raw lumala ang sitwasyon, nagtaka ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, may nakikita raw siyang kakaibang enerhiya kay Kuya Tony. Para raw itong nakatali sa isang bagay na hindi maganda. May itim na enerhiya raw na bumabalot sa kanya. Dinala namin ni Kuya Nestor si Kuya Tony sa isang mangkukulam na kakilala niya. Doon ay nalaman namin na may isang lugar sa kagubatan na may masamang kasaysayan. At ang kubo ni Kuya Tony ay halos nakatayo sa ibabaw ng lugar na iyon. Ang sabi ng mangkukulam ay may isang pangyayari na naganap doon. Isang ritual na may kinalaman sa isang masamang nilalang. Hindi na sinabi ng mangkukulam kung ano ang nilalang na iyon. Pero ang sabi niya ay hindi natapos ang ritual dahil sa isang dahilan. Kaya hanggang ngayon ay may natitirang enerhiya pa rin doon. Ang ginagawa raw ni Kuya Tony sa pagwawalis ng mga dahon ay nagiging bahagi ng ritual na iyon dahil may isang bahagi ng ritual na kailangan na malinis ang paligid. Sa puntong iyon ay kinwento na ni Kuya Tony ang dahilan kung bakit ganoon siya kalinis sa kubo niya. Nung tumira raw siya sa kubo na iyon, ay hindi naman daw ganoon kalinis sa paligid. Pero isang araw ay may napansin daw siyang kakaiba. May mga nagkalat na buto ng hayop sa paligid ng kubo. Hindi niya alam kung paano napunta roon ang mga buto, kaya winalis niya ang mga iyon. Kinabukasan ay ganoon na naman. May mga buto na naman sa paligid ng kubo. Kaya winalis niya uli. Araw-araw ay gano'n ang nangyayari. Kaya naisip niya na baka may hayop lang na nagdadala ng mga buto sa kubo niya. Kaya winalis niya agad ang mga iyon. Nung mga sumunod na araw ay napansin niya na hindi lang mga buto ang nagkalat sa paligid ng kubo niya. Pati na rin sa loob ng kubo ay may mga nagkalat na dahon at kung ano-ano pang mga bagay na hindi naman daw niya alam kung paano napunta roon. Kaya nilinis niya uli ang mga iyon. Hanggang sa naging ugali na niya ang paglilinis ng kubo at paligid nito. Dahil sa tuwing may makikita siyang nagkalat, ay naiinis siya. Nung marinig ng mangkukulam ang kwento ni Kuya Tony, ay sinabi nito na ang mga nagkalat na buto at dahon ay isang senyales na may paparating na panganib. Kaya kailangan na malinis ang paligid. Kaya lang ay baligtad ang nangyayari. Dahil si Kuya Tony mismo ang naglilinis ng paligid, kaya nagiging bahagi siya ng ritual. Sa madaling salita, ay nagiging kasangkapan siya ng masamang kapangyarihan. Nung marinig iyon ni Kuya Tony, ay natakot siya.
kaya nagpasya siyang harapin ang mangkukulam na nagritual sa lugar na iyon at putulin ang koneksyon niya sa mga nilalang na may kinalaman doon. Sa tulong ng kaibigan kong si Kuya Nestor at isang albularyo, ay nagawa ni Kuya Tony na maputol ang koneksyon niya sa mga nilalang na iyon. Hindi ko na lang ikukwento kung paano nila ginawa yon dahil baka gayahin ng iba. Pero ang importante ay nakalaya na si Kuya Tony sa mga nilalang na iyon. Ngayon ay hindi na siya ganoon kalinis sa kubo niya. May kilala akong manunulat na ang pangalan ay si Tito Nestor. Ang focus ng mga sinusulat niya ay tungkol sa mga alamat, kwentong bayan, at mga paniniwala ng mga tao sa probinsya. Para makapagsulat si Tito Nestor ng mga libro niya, ay bumababa talaga siya sa mga liblib na baryo para makapanayam yung mga matatanda na may alam sa mga kwentong bayan. Isa sa mga napuntahan ni Tito Nestor ay yung isang baryo sa bundok na may kakaibang paniniwala. Ayon sa mga residente doon ay may isang mangkukulam na naninirahan sa baryo nila. Nung marinig ni Tito Nestor yon ay agad siyang nakipagkita sa isang matanda na may karanasan sa mangkukulam na yon. Ayon sa matanda ay marami na siyang nakasalamuhan na aswang, kapre, tikbalang, duwende at kung ano-ano pa. Pero yung mangkukulam daw na yon ang pinakakinatatakutan niya. Maraming beses na raw siyang sinubukan nitong patayin. Pero lagi siyang nakakaligtas dahil sa mga proteksyon na ginagawa niya. Nung naririnig ni Tito Nestor yung kwento ng matanda, ay kinikilabutan na raw siya. Pero dahil sa trabaho niya ay tinatry niyang maging kalmado. Habang nag-uusap sila ng matanda ay may nangyari raw na kakaiba sa plaza ng baryo. May radyo doon na nakasabit sa poste at laging nakabukas para marinig ng mga tao yung balita. Biglang nagbago raw yung tunog ng radyo. Naging parang mga boses na hindi maintindihan. Nagtinginan daw yung mga tao sa plaza at nagtakip ng tenga. Naglakasan din yung volume ng radyo, tapos ay bigla itong namatay. Nagtaka si Tito Nestor kung anong nangyari. Pero yung matanda ay napamura at sinabing may ginagawang kalokohan na naman yung mangkukulam. Doon na kinutuban si Tito Nestor. Pakiramdam daw niya ay may nakatingin sa kanya pero hindi niya alam kung saan. Natapos yung interview niya sa matanda at nagpaalam na siya. Habang naglalakad siya sa plaza, ay hindi mawala sa isip niya yung nangyari sa radyo. May kutob siya na may kinalaman sa kanya yung nangyari. Kaya nagdesisyon siya na magtanong-tanong sa mga residente. May nakausap siyang lalaki na nagngangalang Nardo. Sabi ni Nardo ay alam daw niya kung saan nakatira yung mangkukulam at pwede niya raw itong ituro kay Tito Nestor. Nagduda si Tito Nestor dahil baka pinaglalaroan lang siya ni Nardo. Pero dahil sa pagiging manunulat niya at dahil na rin sa curiosity ay pumayag siya. Sumakay sila sa motor ni Nardo at nagpunta sa isang madilim na kagubatan. Pagbaba nila ay tinuro ni Nardo yung isang direksyon at sinabing doon daw nakatira yung mangkukulam. Naglakad si Tito Nestor at paglingon niya ay wala na si Nardo. Iniwan na siya. Naglakad siya ng ilang oras, wala siyang nakikitang bahay o kahit anong palatandaan na may nakatira sa gubat na yon. Naisip niya na pinaglalaruan lang siya ni Nardo. Pero hindi na siya nag-alala dahil may dala naman siyang flashlight at kutsilyo. Kaya lang ay napansin niya na unti-unti nang dumidilim. Wala siyang dalang pagkain at tubig, kaya nagmadali siyang maglakad pabalik. Pero ilang oras na siyang naglalakad, ay hindi niya makita yung daan palabas. Doon na siya kinabahan. Nawawala na siya. Nung tuluyan ng dumilim ay doon na siya nakaramdam ng takot. May mga naririnig siyang kaluskos at mga boses, pero hindi niya alam kung saan nanggagaling. Nagdasal na lang siya ng nagdasal habang naglalakad. Ilang oras pa siyang naglakad. Gutom na siya at uhaw na uhaw. Nanghihina na yung mga binti niya,
kaya nagdesisyon siyang magpahinga muna. Nung nakaupo na siya sa isang puno ay may nakita siyang liwanag na gumagalaw. Tumayo siya at sinundan yung liwanag. Doon niya nakita yung isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit at may dalang lampara. Nung makita niya yon, ay naisip niya na baka yun yung mangkukulam na tinutukoy ni Nardo. Sinundan niya yung matanda. Pero sobrang ingat niya na hindi siya maririnig. Pumasok yung matanda sa isang kubo at doon niya nalaman kung saan ito nakatira. Pero hindi pa rin siya lumapit. Nag-isip siya kung ano ang gagawin niya. May dala siyang kutsilyo pero hindi niya alam kung kaya ba niyang patayin yung matanda. Habang nag-iisip siya ay may narinig siyang kaluskos sa likod niya. Paglingon niya ay may nakita siyang malaking aso na naglalaway. Tumakbo siya papalayo at hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Nung mapalingon siya ay nakita niya yung aso na tumatakbo sa direksyon niya. Nakita niya na nagbukas yung pinto ng kubo at lumabas yung matanda. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa mahulog siya sa isang hukay. Nung makabangon siya ay nakita niya yung aso na nakasilip sa hukay. Sinaksak niya ito gamit yung kutsilyo niya pero hindi ito umaray. Nagtaka siya pero sinaksak niya ulit. Doon niya nakita yung matanda na nakasilip din sa hukay. Sinaksak niya ulit yung aso. Pero yung matanda ang nasasaktan. Doon niya naisip na yung matanda at yung aso ay iisa. Kaya sinaksak niya ulit yung aso. Pero hindi pa rin ito nasasaktan. Doon niya naalala na may baon siyang luya sa bulsa. Kinuha niya yon at sinaksak sa ulo ng aso. Doon na ito napaatras. Tumakbo siya palabas ng hukay at nakita niya yung matanda na nagwawala sa loob ng kubo. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makita niya yung daan palabas ng gubat. Doon na siya nakahinga ng maluwag. Umuwi siya sa bahay nila at hindi na siya bumalik pa sa baryo. Yung nangyari sa kanya ay nagdulot ng takot at paranoia sa kanya. Pakiramdam niya ay palaging may sumusunod sa kanya. Yung matanda na nakausap niya sa baryo ay natagpo ang patay sa bahay nito. Walang nakakaalam kung anong nangyari. Pero si Tito Nestor ay naniniwala na yung mangkukulam ang may kagagawa noon. Nakauwi na rin ako sa wakas sa probinsya namin. Dati hindi ko magawa yon kasi nga may trabaho ako sa Maynila. Pero ngayon, pwede na. Hindi naman sa wala na akong trabaho, pero work from home na lang ako. Kaya kahit saan ako magpunta, basta may internet connection, makakapagtrabaho ako. Kaya naman umuwi ako sa amin sa probinsya kasi gusto ko munang makasama yung pamilya ko, lalo na si mama na may sakit. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Pero may kakayahan si mama na mangkulam. Hindi niya yon tinuturo sa amin. Hindi rin namin alam kung paano siya natuto. Basta isang araw nalaman na lang namin na mangkukulam siya. Hindi namin yon gusto. Natatakot kami sa kanya. Nahihiya kami sa mga kapitbahay at kamag-anak namin. Pero wala kaming magawa. Si mama ang nasusunod sa bahay. Noong magkasakit si mama, parang yung bahay namin ay unti-unting nabubulok. Parang may uod na kumakain sa mga dingding at kisame. Parang may anay na sumisira sa mga poste at haligi. Nakakalungkot kasi parang yung kondisyon ni mama ay nakakaapekto sa buong bahay. Kaya nga nung umuwi ako, pagkatapos ng ilang taon na hindi ko pagbisita sa amin, nagulat ako sa itsura ng bahay. Ang gulo, ang dumi, ang baho. Yung bunso namin ang nag-aalaga kay mama. May trabaho pa rin naman siya kahit papaano pero hindi na siya nakapag-asawa. Nung magkasakit kasi si mama, siya yung naatasan na mag-alaga. Siya yung panganay sa amin. Kaya siguro, siya yung sinabihan ni mama na mag-alaga. Siya rin yung nag-aayos ng bahay. Siya yung nagpipintura, nagkakarpintero, nag-aayos ng mga sira.
naglilinis, nagluluto, lahat siya rin yung nagdadala ng pera sa bahay. Sabi ko sa kanya, tutulungan ko siya sa pag-aayos ng bahay. Kasi nakakaawa naman siya, halos hindi na siya makapagpahinga. Sabi niya okay lang daw siya, pero ayoko naman na magmukha akong bisita sa sarili naming bahay. Kaya kahit ayaw niya, tinulungan ko pa rin siya. Nung mga unang araw na nandun ako, napansin ko na parang may ginagawa yung ate ko na hindi niya sinasabi sa amin. Kapag tulog na kami, siya gising pa rin. May ginagawa siya sa kusina. Nung tanungin ko siya, sabi niya, hindi raw ako dapat mag-alala. Basta raw, siya na yung bahala sa lahat. Hindi ko na siya kinulit. Pero habang tumatagal yung pagstay ko sa amin, unti-unti kong nalaman kung ano yung ginagawa ni ate. Natututo na rin siya ng kulam. Hindi ko alam kung paano. Pero siguro habang inaalagaan niya si mama, natutunan niya rin yung mga ginagawa nito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero sa tingin ko, mas matatakot ako. Kasi hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ni ate sa mga natutunan niya. Isang gabi, narinig ko na may mga yabag sa labas ng bahay. Nung sumilip ako sa bintana, wala naman akong nakita. Pero naririnig ko talaga yung mga yabag. Sabi ko kay ate, pero sabi niya, wag daw ako mag-alala. Basta raw, siya na ang bahala. Nagpatuloy siya sa paglilinis ng bahay. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yon. Pero ako hindi ako mapakali kasi naririnig ko pa rin yung mga yabag. Nung sumilip ulit ako sa bintana, nakita ko na may mga anino na lumalakad sa bakuran namin. Hindi ko na kinaya. Sinabi ko ulit kay ate, pero sabi niya, wag daw ako mag-alala. Basta raw, siya na ang bahala. Nainis ako sa kanya kasi parang hindi niya ako pinapansin. Pero hindi ko na lang siya kinulit. Pumasok na lang ako sa kwarto ko at natulog. Kinabukasan, kinausap ko yung mga kapatid namin. Sabi nila naririnig din daw nila yung mga yabag at nakikita yung mga anino. Natatakot na sila. Sabi ko sabihin namin kay ate. Pero sabi nila, sinabihan na raw nila si ate. Pero ganun din daw yung sinasabi sa kanila. Wag daw mag-alala, basta siya na ang bahala. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay ate. Pero natatakot na talaga ako. Hindi na ako makatulog sa gabi kasi naririnig ko pa rin yung mga yabag at nakikita ko pa rin yung mga anino. Isang beses, sumilip ako sa bintana. Nakita ko yung mga anino. Nung lumabas ako sa bakuran, wala naman akong nakita. Pero nung pumasok ulit ako sa bahay, nakita ko yung mga anino. Nakatingin sila kay mama. Nung lumapit ako kay mama, nawala yung mga anino. Nung gabing yon, sinabi ko kay ate yung nakita ko. Sabi niya, huwag daw ako mag-alala. Basta raw siya na ang bahala. Nainis ako sa kanya. Pero hindi ko na lang siya pinansin. Natulog ako kahit na naririnig ko pa rin yung mga yabag. Nung sumunod na gabi, sumilip ulit ako sa bintana. Nakita ko yung mga anino. Pero ngayon, hindi lang sila nakatayo sa labas, lumalapit na sila sa bintana. Nakatingin sila sa akin, pumikit ako at nagdasal. Pagmulat ko, wala na yung mga anino. Pero naririnig ko pa rin yung mga yabag. Nung sumunod na gabi, hindi na ako nakatiis. Lumabas ako sa bakuran, hinanap ko yung mga anino. Pero wala akong nakita. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko yung mga anino. Nakapaligid sila kay mama. Nakatingin sila sa akin. Pero hindi sila gumagalaw. Lumapit ako kay mama. Sinabi ko sa kanya na tigilan na niya yung ginagawa niya. Pero hindi siya sumagot. Sabi ko, hindi ako natatakot sa kanya. Kahit anong gawin niya, hindi ako matatakot sa kanya. Biglang nawala yung mga anino. Narinig ko yung boses ni ate sa kusina. Sabi niya, wag daw ako mag-alala. Basta raw siya na ang bahala. Pumasok ako sa kwarto ko at natulog. Kinabukasan, nag-usap kami ng mga kapatid ko. Sabi ko sa kanila na yung mga anino ay galing kay mama. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya.
Pero sigurado ako na may kinalaman siya sa mga anino. Sabi ng mga kapatid ko, natatakot na sila. Gusto na raw nilang umalis sa bahay. Sabi ko, ako rin. Pero paano naman si ate? Hindi namin pwedeng iwan si ate. Nung gabing yon, lumabas ako sa bakuran. Naghanap ako ng anino pero wala akong nakita. Pagpasok ko sa bahay, wala rin akong nakita. Nakita ko si ate. Nakaupo siya sa tabi ni mama. Nakatingin siya sa akin. Sabi niya, huwag daw ako mag-alala. Basta raw, siya na ang bahala. Nung lumapit ako sa kanila, nakita ko na may mga anino na nakapaligid kay mama. Pero hindi na sila nakatingin sa akin. Nakatingin na sila kay ate. Nung gabing yon, hindi ako nakatulog. Kasi na-realize ko na si ate na ang bagong mukha ng kulam sa pamilya namin. Natutunan niya lahat ng alam ni mama at siya na ang bagong mangkukulam sa amin. Nakakatakot. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong umalis. Pero paano naman si ate? Hindi ko siya pwedeng iwan. Kaya kahit natatakot ako, kahit ayoko na sa bahay namin, kahit gusto ko nang umalis, hindi ko ginawa. Nung umaga, kinausap ko si ate. Sabi ko sa kanya, alam ko na yung ginagawa niya. Pero kahit ano pa man yon, hindi ko siya iiwan. Kahit natatakot ako sa kanya, kahit gusto ko nang umalis, hindi ko siya iiwan. Niyakap niya ako. Sabi niya, huwag daw ako mag-alala. Basta raw siya na ang bahala. Ilang taon na ang nakalipas mula nung mangyari yon. Nandito pa rin ako sa bahay namin. Natatakot pa rin ako kay ate, pero hindi ko siya iiwan. Hindi niya na ako pinakitaan ng mga anino. Siguro natakot siya na iwan ko siya. Pero kahit ano pa man ang gawin niya, hindi ko siya iiwan. Siya ang panganay sa amin. Siya ang nag-alaga kay mama. Siya ang nag-alaga sa amin. Siya ang nagtaguyod ng bahay namin. Kaya kahit ano pa man ang gawin niya, kahit matakot pa ako sa kanya, hindi ko siya iiwan. Noong 2013, nangyari itong kwento ko. Ang pangalan ko ay Richard. Sana mapili niyo itong kwento ko kasi hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyari sa akin noon. Kung sino man ang makapagbigay ng paliwanag sa akin, ay malaking pasasalamat ko. Noong November 2013, sinalanta ng bagyong Yolanda ang aming barangay. Maraming nasirang bahay, mga gusali, mga tulay at kalsada. Marami ring mga namatay. Isa ako sa mga nakaligtas. Ang problema, may nangyari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Habang sumasalanta yung bagyo, tinamaan ako ng lumilipad na kahoy sa binti. Malaking sugat ang tinamo ko. Pero dahil nga sa bagyo, tiniis ko na lang muna. Nagdasal ako na matapos na yung bagyo. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko ay nababaliw na ako. May isang bata na lumapit sa akin. Hindi ko siya kilala. Tinanong niya ako kung nasaktan daw ba ako. Sabi ko, oo. Tinuro ko yung sugat ko sa binti. Sabi niya, baka raw may lason yung kahoy na tumama sa akin. Kaya raw siguro nababaliw na ako. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Sabi niya baka raw kaya nababaliw ako ay dahil sa paulit-ulit na nangyayari sa amin yung bagyo. Tapos tinuro niya yung kubo namin. Sabi niya lumabas daw ako. Pagtingin ko sa kubo namin, tama siya. Nandoon pa rin kami sa kubo namin. Akala ko ay lumabas na ako at nakahanap ng mas ligtas na lugar. Lumabas ako ng kubo namin, pero paglabas ko, nandoon pa rin ako sa loob. Paulit-ulit kong ginawa yon, pero paulit-ulit din akong bumabalik sa kubo namin. Sabi ko doon sa bata, ano ba itong nangyayari sa akin? Sabi niya, wag daw akong mag-alala kasi matatapos din ang lahat. Maghintay lang daw ako. Tapos tinuro niya yung sugat ko sa binti. Sabi niya, may lason daw talaga yung kahoy na tumama sa akin. Baka raw may kinalaman yun sa nangyayari sa akin.
Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Sabi niya, baka raw may kinalaman sa mangkukulam ang may-ari ng kahoy na tumama sa akin. Tapos sabi niya, may darating pa raw ng mga lindol. Pero wag na raw akong matakot kasi hindi na yun totoo. Imahinasyon ko na lang daw yun. Nagtaka ko kung bakit alam niya yung mga yon. Pero bago ko pa siya matanong, biglang lumindol. Nagsigawan kami, pero yung bata ay kalmado lang. Sinabi ko sa kanya na lumabas na kami sa kubo. Pero sabi niya, wag na raw. Imahinasyon ko na lang daw yon. Lumindol nga ng lumindol. Pero hindi naman gumalaw yung kubo namin. Tapos, biglang nawala yung bubong ng kubo namin. Pagtingin ko sa paligid, nandoon pa rin kami sa kubo pero wala na itong bubong. Nagtaka ako. Tapos, biglang nawala yung mga pader, yung sahig, yung mga gamit. Hanggang sa wala na akong makita, kundi yung bata na nakatayo sa harapan ko. Sabi ko sa kanya, ano ba itong nangyayari? Sabi niya, wag daw akong matakot at maghintay lang. Matatapos din daw ang lahat. Biglang nagbago yung itsura niya. Naging matangkad siya. Yung mukha niya ay naging mukha ng isang halimaw, nakakatakot. Sumigaw ako at napaupo sa lupa. Tapos, nahulog ako sa kawalan. Nawalan ako ng malay. Pagmulat ko ng mga mata ko, nasa evacuation center na ako. Nakahiga ako sa sahig. Sabi nung isang kasama ko, nakatulog daw ako. Ilang oras na raw nawala yung malakas na hangin at ulan. Nakahinga na ako ng maluwag. Tapos, naalala ko yung sinabi ng bata na may mga susunod pang lindol. Pero hindi na raw yun totoo. Imahinasyon ko na lang daw yun. Nagtaka ako kung bakit niya sinabi yun, pero naalala ko rin na nagbago yung itsura niya. Tapos nahulog ako sa kawalan, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Nung nasa evacuation center na kami, may isang opisyal na nagbigay ng ulat sa mga tao. Sabi niya, mahigit 6,000 ang nasawi sa bagyo. Mahigit 1,000 ang missing at mahigit 28,000 ang nasugatan. Pero wala siyang nabanggit tungkol sa mga lindol na naramdaman ko. Wala rin siyang nabanggit tungkol sa mga nawawalang bubong at pader. Doon ko naisip na baka ako lang ang nakaranas ng mga yon. Baka ako lang ang nakakita ng mga yon. Baka nababaliw na ako. Pero yung bata, yung sinabi niya tungkol sa may lason daw yung kahoy na tumama sa akin, na baka may kinalaman sa mangkukulam ang may-ari noon. Ibig sabihin, nakaligtas ako sa isang mangkukulam. Pero ano kaya ang ginawa niya sa akin? Sana naman ay wala ng epekto yun sa akin ngayon.